Mga Bureau of Immigration personnel sinibak sa trabaho at kakasuhan. Dahil yan sa pagkakasangkot sa pagpapabaya sa isang Korean fugitive na nakatakas habang ine-escortan nila. Kabilang pa dyan ang pagsisinungaling nila kung paano ito nakatakas. Sinibak sa trabaho at sinampahan pa ng kaso ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa umunoy pagpapabaya sa Korean national na nakatakas noong nakaraang linggo. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, base sa kuha ng CCTV at kanilang investigasyon, nakitaan ng lapses o kapabayaan ang kanilang mga tauhan sa ginawang pag-escort sa puganting Korean national. Agad naman nahuli ang pugante noong linggo na madaling araw sa Pampanga, 5 araw bago ito o matapos ito makatakas. Ayon kay Sandoval, posible nila itong kaso ng demand-a-me scheme kung saan ang detainees ay naghahanap ng paraan para kasuhan ang kanilang sarili para mapatagal ang pananatili dito sa Pilipinas at hindi kaagad ma-deport para harapin ang kaso sa kanilang bansa. May one-strike policy po si Commissioner Viado. Kapag nakita na mayroong mga involvement sa illegal activities, tanggal agad yan sa ating mga hanay. At bukod po dyan, ang gusto po niya, i-modernize ang ating mga systems para din po mawala at mamatay ang opportunities for corruption. Dahil kung electronic ang ating mga processing, malaki po ang maitutulong yan para mabawasan ang people-to-people interaction na nagiging opening po for corruption. Sa pool sa CCTV ang pagtakas ng Koreanong pugante na may kasong estafa sa Pilipinas. Pagkatapos pumunta sa korte, idiniretso siya ng immigration officer sa isang gimikan sa Quezon City. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. March 4 ng tanghali nang dumating ang van ng Bureau of Immigration sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinundo ang high-profile Korean fugitive na si Ikyon na katatapos lang ng court hearing dahil sa estafa. Casual lang ang Koreano na naka-t-shirt at naka-shorts. Kapansin-pansin na hindi rin siya nakaposas. Kasama niya sa loob ng van ang 2 immigration officer. Pero imbis na ibalik sa detention facility ng BI, dumiretso ang van sa isang bar sa Quezon City. Sa sumunod na kuha ng CCTV, mag-isa na lang ang Koreano na lumabas sa bar. May kausap siya sa cellphone at dali-daling sumakay sa isang puting van na nakaparada sa kabilang kalye at tuluyang tumakas. Ayon sa BI, nagpalusot pa ang kanilang tauhan na tumakas ang Koreano matapos mag-CR. Pero sa mga nakalap na ebidensya ng BI, malinaw daw na kasabwat ang 2 BI officer at kasamang driver ng van dahil kitang-kita sa CCTV na hindi bantay sarado si Ikyon. Posibleng wala po na nangyari na connivance, lagayan dito po sa mga taong ito. Wala pong pagbabantay na nangyari, na wala man lang humabol. Hinatid pa po siya sa isang lokasyon na hindi naman dapat pinupuntahan ng mga pugante. Si Ikyon ay pugante sa South Korea dahil sa panluloko. Naaresto rin siya noong May 2023 sa Clark International Airport dahil sa paggamit ng peking pasaporte. Nakatakda na sanang i-deport si Ikyon pero hindi natuloy dahil may Pilipinong nagsampa naman sa kanya ng kasong estafa. Pero ayon sa BI, posibleng gawa-gawa lang ang kaso at kasama ito sa plano para makatakas ang Koreanong pugante. Sa tingin natin, there is also a possibility na this is part of the demand-a-me scheme. Kinakasuhan po nila ang kanilang sarili through someone else na binayaran nila upang mas mapatagal po yung pananatili nila dito sa Pilipinas at hindi sila umuwi sa kanilang bansa to face the criminal charges. Nagpatulong na ang BI sa Department of Justice para imbestigahan kung kasabwat din ang mga abogado at prosecutor sa estafa case ni Ikyon. Nagkasa naman ang manhunt operation ng BI para muling madakip ang Koreanong pugante. Sa lead ng mga otoridad, nandito pa rin siya sa bansa. Agad namang sinibak ang 2 kasabwat na immigration officer habang iniimbestigahan kung dapat ding matanggal ang isa pa. Lahat sila ay nahaharap sa criminal at administrative case. Dati sa pelikula ko lang ito napapanood pero nangyari pala sa tunay na buhay. Kaya nga paborito ng mga sindikato sa ibang bansa na pumunta sa Pilipinas dahil nababayaran nila ang batas. Hindi kagaya dito sa United Arab Emirates kung nasaan ako ngayon na kapag nasangkot ka sa isang krimen lalo na kapag may kinalaman sa illegal na droga ay parusang kamatayan ang ihahatol at execution sa publiko
kaya napapanatili nila ang peace and order sa bansang ito.